for today's video mga mare, magpapaka-healthy muna tayo ng luluto and stop muna tayo sa mga karne-karne na yan, yung mga baka-baka na yan. So magluluto po tayo ng puso ng saging na may gata. Ito po ang mga sangkap na gagamitin natin. Siyempre, yung hiniwa na puso ng saging, kaunting giniling, may karne pa rin pala, pero kaunti lang. Sibuyas bawang na panggisa, may 2 pirasong sili dahil sobrang maharlikan yan ngayon. Tapos yung gata ng nyog. Ang una po natin gagawin after natin hugasan yung puso ng saging, lalagyan po natin siya ng suka para pipigayin natin siya sa suka para mawala yung kanyang dakta. Dagta ba? Dakta. So, ayan, patansyahin nyo na lang po kung gaano kadaming suka yung ilalagay ninyo. Depende siguro sa dami ng puso ng saging na iluluto. Bababad lang natin yan ng mga siguro 10 minutes. And then, after 10 minutes, saka po natin siya hugasan. At habang hinuhugasan natin, pipigain po natin yan para mawala po yung kanyang dagta. Yun pala ang sekreto. Nakakatikim ako niyan, kaya pala yung iba, para kung merong dagta, siguro hindi nila pinipigaw sa suka. So, dyan po kasi kila Nelson nga pala akong kitchen ngayon, dahil na-miss ko sila. Pinipiga daw nila yan sa suka after nila ibabad ng 10 minutes, bago nila igisa. Hindi ko lang din sure si tita kung paano siya magluto niyang puso ng saging, kasi hindi ko pa siya nakita na nagluto niyan, kung pinipiga ba niya yan o binababad ba niya sa suka para mawala yung dakta. So, after pigain, magigisa na po tayo. Nagpainit na po siya ng mantika sa kawali. Mabilis nga lang daw itong lutuin kasi nga hindi naman matigas yung puso ng saging, lalo na, di ba, ginayat na nga siya. So, saglit lang daw to, gisa-gisa din, okay na. Ayan po, habang mainit yung kawali, una muna niyang inilagay yung 2 cute na siling labuyo. Sa sobrang maharlika na siling labuyo, 2 lang po yung nilagay niya. Kaya naman inuna na niya siyang ipirito sa mantika para umanghang na ng bahagya yung mantika bago pa ilagay yung bawang. After ng mga ilang minuto ay nilagay na po natin ang bawang. Start na po tayong mag-isa. After po ng bawang ay sibuyas naman. Ang bango talaga ng amoy kapag nagigisa ng sibuyas at bawang. Bango ng aroma niya. Pero dahil may kasama tong sili, medyo masakit na sa ilong. Next po ilalagay ang giniling. May sahog po siyang konting meat, konti lang na giniling. Diba sabi ko nga iwas tayo sa karne, kaya po konti lang yung nilagay niya. 1/4 na giniling lang. Gigisahin lang po natin yan. Yan kasi yung magsisilbing sahog dun sa ating puso ng saging. Yung iba ang nilalagay cubes na karne. Or yung taba ng baboy, yun yung pinagsasahog. Yung iba naman daw hipon. Iba po sit. Depende kung ano gusto nyo sahog kasi hindi naman magre-reklamo yung puso ng saging. Nung medyo mapula na po yung giniling, ilalagay na po natin ang ginayat na puso ng saging. Wow! Halu-haluin lang po natin yan hanggang sa mag-mix na yung ginis ng giniling dyan sa hiniwa o ginayat na puso ng saging. Ang sarap na po ng amoy niya, wala pa yung gata, lalo na pag nilagay yung gata. Next naman po, ilalagay natin ng kaunting suka lang, pampadagdag lasa. Nilalagyan daw talaga yan. So, tansyahin nyo lang po kung gaano kadami. Huwag naman masyadong madami. Depende. Titikman nyo din. Depende lang din sa dami ng ng puso ng saging din sa kanyo po takpan. After 10 minutes, tingin nyo luto na yung suka, haluin po ulit natin. Kasi hindi daw siya pwedeng haluin kapag hindi pa luto yung suka, may hilaw daw yung suka. May ganun pala. After po niya haluin, takpan po ulit natin. Then after isang kulo, siguro po pwede ng mga 1 to 2 minutes lang ganun. Then lagay na po natin yung pangalawang piga na gata ng nyog. Ang bango guys. Ang amoy pala niya parang laing din na parang nagluluto ng laing. Kasi diba ganyan yung laing, nilalagyan din ng gata. So yun po, haluin po ulit natin. Then tatakpan natin para lumasa yung gata dun sa ating puso. After 2 to 3 minutes ay titimplahan po niya yan ng pamintang durog.
Siguro gusto lang yung malinis. Ilalagay ko na lang din yung urong ko rito. Napapagpatungan ko na lang. Para sa akin. Ano, maliit lang yung sinasabi mo. Next pa natin ilalagay ay kaunting patis para pampalasa. Hindi pa natin nalagyan ng asin yan eh. So, mas malasa daw kung patis ang ilalagay natin. Parang yung nakaraan nung nagluto tayo ng sinigang sa kamyas. Patis din yung nilagay natin. Mas malinamnam kasi pag patis. Ngayon naman po ay ilalagay na natin yung unang piga ng gata ng niyog. Kakang gata yata ang tawag dyan eh. Yung mas creamy. Di ba yung pangalawang gata, yun yung unang nilalagay kapag kayo parang papalambutan mo pa lang yung papakuluin mo pa lang yung gulay. Pakuluin po natin ulit siya ng mga 2 to 3 minutes ulit, yung parang naglalangis-langis na siya para po mas masarap. Para mas mabilis takpan po natin. And then yan, after kumulo, ready to serve na po ang ating puso ng saging na may gata. Makikikain na naman po ang ating shawi nyo. Kain tayo mga mare. Thank you Doc Nelson sa pagluluto ng ating ulam for today's video. Yun lamang po. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Bye-bye.